Ang Tore ng Babel. Ikalabing-isang kabanata. Noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar, at doon sila nanirahan. Ngayon, sinabi ng mga tao, "Magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit, para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo." Kaya gumawa sila ng mga tisa, at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato, at aspalto ang ginamit nila bilang semento. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, "Ang mga taong ito ay nagkakaisa, at may isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo. Pag-iba-ibahin natin ang wika nila, para hindi sila magkaintindihan." Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo, dahil hindi na sila magkaintindihan, at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel, dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao, at mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo. Ang mga lahi ni Shem. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem. 2 taon pagkatapos ng baha, nasa 100 taong gulang na noon si Shem, nang isilang ang anak niyang lalaki na si Arphaxad. Matapos isilang si Arphaxad, nabuhay pa si Shem ng 500 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 35 taong gulang na si Arphaxad, isinilang ang anak niyang lalaki na si Shelah. Matapos isilang si Shelah, nabuhay pa si Arphaxad ng 403 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Shelah, isinilang ang anak niyang lalaki na si Eber. Matapos isilang si Eber, nabuhay pa si Shelah ng 403 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 34 na taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Peleg. Matapos isilang si Peleg, nabuhay pa si Eber ng 430 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Peleg, isinilang ang anak niyang lalaki na si Reu. Matapos isilang si Reu, nabuhay pa si Peleg ng 209 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 32 taong gulang na si Reu, isinilang ang anak niyang lalaki na si Serug. Matapos isilang si Serug, nabuhay pa si Reu ng 207 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Serug, isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. Matapos isilang si Nahor, nabuhay pa si Serug ng 200 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 29 na taong gulang na si Nahor, isinilang ang anak niyang lalaki na si Tera. Matapos isilang si Tera, nabuhay pa si Nahor ng 119 na taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 70 taong gulang na si Tera, isinilang ang mga anak niyang lalaki na si Abram, Nahor, at Haran. Ang mga lahi ni Tera. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Tera. Si Tera ang ama ni Abram, Nahor, at Haran. Si Haran ang ama ni Lot. Namatay si Haran doon sa Ur, na sakop ng mga Kaldeyo, sa lugar mismo kung saan isinilang siya. Namatay siya habang buhay pa ang ama niyang si Tera. Naging asawa ni Abram si Sarai, at si Nahor ay naging asawa ni Milka. Ang ama ni Milka at ng kapatid niyang si Iska ay si Haran. Si Sarai ay hindi magkaanak dahil siya'y baog. Umalis si Tera sa Ur na sakop ng mga Kaldeyo. Kasama niya ang anak niyang si Abram, ang kanyang manugang na si Sarai, at ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. Papunta sana sila sa Kanaan, pero pagdating nila sa Haran, doon na lamang sila tumira. Doon namatay si Tera sa edad na 205.
Ang pagtawag ng Diyos kay Abram. 12 kabanata. Ngayon sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Kaya umalis si Abram sa Haran at pumunta sa Kanaan, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taong gulang noon si Abram. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot. Kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai, at ang lahat ng ari-arian at aliping na tipo nila sa Haran. Pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sa malaking puno ng More, roon sa Shechem. Nang panahong iyon, naroon pa ang mga Kananeo. Pagkatapos, nagpakita ang Panginoon kay Abram, at sinabi sa kanya, ang lupaing ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo. Kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Mula roon, lumipat sila sa bundok na nasa silangan ng Betel, at doon sila nagtayo ng tolda sa kalagitnaan ng Betel at Ai. Ang Betel ay nasa kanluran, at ang Ai naman ay nasa silangan. Gumawa rin doon si Abram ng altar at sumamba sa Panginoon. Hindi nagtagal, muli silang lumipat. Nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa Negev. Pumunta si Abram sa Ehipto. Ngayon, nagkaroon ng matinding taggutom sa Kanaan, kaya pumunta si Abram sa Ehipto para roon muna manirahan. Nang paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abram sa kanyang asawa, Sarai, maganda kang babae. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nila na asawa kita, kaya papatayin nila ako para makuha kanila. Mabuti sigurong sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo, para hindi nila ako patayin, at para maging mabuti ang pakikitungo nila sa akin dahil sa iyo. Kaya pagdating nila sa Ehipto, nakita nga ng mga Ehipsyo ang kagandahan ni Sarai. At nang makita siya ng mga opisyal ng Faraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda. Kaya dinala si Sarai roon sa palasyo. Dahil kay Sarai, naging mabuti ang pakikitungo ng hari kay Abram, at binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Pero binigyan ng Panginoon ng nakakakilabot na karamdaman ang Faraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarai. Nang malaman ng Faraon ang dahilan ng lahat ng ito, ipinatawag niya si Abram at tinanong, ano ba itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na asawa mo pala siya? Bakit mo sinabing magkapatid kayo? Kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Ngayon, heto ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo. Pagkatapos, nag-utos ang Faraon sa mga tauhan niya na paalisin na sila. Kaya dinala nila si Abram palabas ng lupain na iyon, at pinaalis kasama ang asawa niya at ang lahat ng ari-arian niya. Naghiwalay si Abram at si Lot. 13 kabanata. Mula sa Ehipto, pumunta si Abram sa Negev kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya, at sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman na ni Abram. Marami na siyang hayop, pilak at ginto. Mula sa Negev, nagpalipat-lipat sila hanggang makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagtayuan ng tolda. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Betel at Ai. Dito rin sila unang nagtayo ng altar nang dumating sila sa Kanaan. At muling sumamba si Abram sa Panginoon. Si Lot na laging kasama ni Abram saan man siya pumunta, ay may sarili ring mga hayop at mga tolda. At dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa isang lugar.
Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. Dahil dito, nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Nang panahong iyon, ang mga Kananeo at mga Perezeo ay nakatira sa lupaing iyon. Kaya sinabi ni Abram kay Lot, "Tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away, dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako." Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Hordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa nililipol ng Panginoon ang Sodom at Gomora. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Hordan sa silangan. Sa ganoong paraan, naghiwalay sila ni Abram. Si Abram ay nagpaiwan sa Kanaan, habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan. Labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. Lumipat si Abram sa Hebron. Nang nakaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Mula sa kinatatayuan mo, tingnan mong mabuti ang paligid. Ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo, at magiging inyo ito magpakailanman. Pararamihin ko ang lahi mo na kasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin, kaya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. Lumakad ka at ikutin ang buong lupain, dahil ibibigay ko itong lahat sa iyo." Kaya inilipat ni Abram ang tolda niya, at doon siya nanirahan malapit sa malalaking puno ni Mamre, roon sa Hebron, at gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon. Iniligtas ni Abram si Lot. 14 na kabanata. Nang panahong iyon, sina Haring Amrafel ng Shinar, Haring Ariok ng Elasar, Haring Kedorlaomer ng Elam, at Haring Tidal ng Goyim ay nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom, Haring Birsya ng Gomora, Haring Shinab ng Adma, Haring Shemeber ng Zeboyim, at sa hari ng Bela na tinatawag din na Zoar. Nagtipon ang 5 haring ito kasama ang kanilang mga sundalo roon sa lambak ng Sidim na tinatawag ngayon na Dagat na Patay. Ang mga haring ito ay sinakop ni Kedorlaomer sa loob ng 12 taon, pero nang 13 taon, nagrebelde sila laban sa kanya. At nang 14 na taon, tinalo ni Kedorlaomer at ng mga kakampi niyang hari ang mga Refaimeo sa Ashterot Karnaim, ang mga Zusita sa Ham, ang mga Emita sa kapatagan ng Kiryataim, at ang mga Horita sa bundok ng Seir hanggang sa El Paran na malapit sa disyerto. Mula roon, bumalik sila at nakarating sa En-Mishpat, na tinatawag ngayong Kadesh. At sinakop nila ang lahat ng lupain ng mga Amalekita at mga Amoreo na nakatira sa Hazazon Tamar. Ngayon, tinipon ng mga hari ng Sodom, Gomora, Adma, Zeboyim at Bela ang mga sundalo nila sa lambak ng Sidim, at nakipaglaban sila kina Haring Kedorlaomer ng Elam, Haring Tidal ng Goyim, Haring Amrafel ng Shinar, at Haring Ariok ng Elasar, 5 hari laban sa 4 na hari. Ngayon, ang lambak ng Sidim ay may maraming malalim na hukay na pinagkukunan ng aspalto. At nang tumakas ang hari ng Sodom at ng Gomora kasama ang mga tauhan nila, nahulog sila sa mga balon, pero ang iba nilang kasama ay tumakas sa mga bundok. Ang lahat ng ari-arian ng Sodom at Gomora, pati ang mga pagkain nila ay kinuha ng mga kalaban nila. Nabihag din nila si Lot na pamangkin ni Abram, at kinuha ang mga ari-arian nito dahil doon siya nakatira sa Sodom. Pagkatapos itong makuha ng mga kalaban, umalis agad sila.
Ngayon, may isang nakatakas at nagbalita kay Abram na Hebreo tungkol sa nangyari. Si Abram ay nakatira malapit sa malalaking puno ni Mamre na Amoreo. Si Mamre at ang mga kapatid niyang sina Eshcol at Aner ang mga kakampi ni Abram. Nang marinig ni Abram na binihag ang kamag-anak nila, tinipon niya agad ang 318 niyang tauhan na talagang maaasahan at hinabol nila ang 4 na hari hanggang sa Dan. Kinagabihan, hinati ni Abram ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban at natalo nila ito. Ang ibang nakatakas ay hinabol nila hanggang sa Hoba sa hilaga ng Damascus. Binawi nila ang lahat ng ari-arian na inagaw ng mga kalaban. Binawi rin nila si Lot at ang mga ari-arian nito, pati ang mga babae at ang iba pang mga tao. Binasbasan ni Melchizedek si Abram. Nang umuwi na si Abram, matapos nilang talunin si Kedorlaomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Save, na tinatawag din na lambak ng hari. Sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salem, at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin. Binasbasan niya si Abram at sinabing, "Naway pagpalain ka, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo." Pagkatapos ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Ngayon sinabi ng hari ng Sodom kay Abram, "Sa iyo na lang ang lahat ng ari-arian ko na nabawi mo, pero isauli mo lang sa akin ang lahat ng tauhan ko." Pero sinabi ni Abram sa hari ng Sodom, "Isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na siyang lumikha ng langit at mundo, na hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian na galing sa iyo, kahit sinulid o kaya'y tali ng sandalyas, para hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Ang ituturing ko lang na natanggap ko ay ang mga kinain ng aking mga tauhan, at pabayaan mo lang sina Aner, Eshcol at Mamre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mula sa labanan." Ang kasunduan ng Diyos at ni Abram. 15 kabanata. Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, "Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo, at gagantimpalaan kita." Pero sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin? Dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak. Ang magiging tagapagmana ko po ay si Eliezer na taga Damascus. Dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak." Pagkatapos dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, "Masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo." Nanalig si Abram sa Panginoon, at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Sinabi pa niya kay Abram, "Ako ang Panginoon na nag-utos sa iyo na lisanin ng Ur, na sakop ng mga Kaldeo, para ibigay sa iyo ang lupaing ito, at magiging pag-aari mo." Pero sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, paano ko po malalaman na magiging akin ito?" Sumagot ang Panginoon, "Dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing, at isang lalaking tupa, na ang bawat isa'y 3 taon ang gulang. At magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato, at isang inakay na kalapati." Kaya dinala ni Abram ang lahat ng ito sa Panginoon. Pagkatapos, pinaghati-hati niya at inilapag sa gitna, na magkakatapat ang bawat kabiyak. Ang bato-bato lamang at ang kalapati ang hindi niya hinati.
Dumadapo sa hinating mga hayop ang mga ibong kumakain ng patay. Pero binubugaw ito ni Abram. Nang palubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram, at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, "Siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa, at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos aalis sila sa bansang iyon, nadala ang maraming kayamanan. Ikaw naman, Abram, pahahabain ko ang buhay mo, at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. Lilipas muna ang 4 na henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo, dahil hindi pa umaabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoreyo, para parusahan sila at paalisin sa lupaing ito." Nang lumubog na ang araw at dumilim na, biglang may nakita si Abram na palayok na umuusok at nakasinding sulok, na dumaraan sa gitna ng mga hinating hayop. Sa araw na iyon, gumawa ng kasunduan ng Panginoon kay Abram. Sinabi niya, "Ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito, mula sa dulo ng ilog na hangganan ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na Euphrates. Ito ang lupain ng mga Kineo, Kenizeo, Kadmoneo, Heteo, Perezeo, Refaimeo, Amoreo, Cananeo, Gergaseo, at mga Jebuseo." Si Hagar at si Ishmael. 16 na kabanata. Si Sarai na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarai kay Abram, "Dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya." Pumayag si Abram sa sinabi ng kaniyang asawa, kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abram para maging asawa nito. Nangyari ito matapos manirahan si Abram sa Kanaan ng 10 taon. At nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, "Ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo, at ikaw dapat ang sumaway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama." Sumagot si Abram, "Kung ganoon, ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo, at bahala ka kung ano ang gusto mong gawin sa kanya." Simula noon, hindi naging maganda ang pakikitungo ni Sarai kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daan na papuntang Shur. Tinanong siya ng anghel, "Hagar, alipin ni Sarai, saan ka ba nanggaling, at saan ka pupunta?" Sumagot siya, "Lumayas po ako sa amo kong si Sarai." Sinabi ng anghel sa kanya, "Bumalik ka sa amo mo, at magpakumbaba ka sa kanya." Pagkatapos, sinabi pa ng anghel, "Pararamihin ko ang lahi mo, na ang dami nila'y hindi mabibilang." At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, "Buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ishmael, dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya, dahil sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Kakalabanin niya ang lahat, at ang lahat ay lalaban sa kanya, kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya." Tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya. Dahil sinabi niya, "Tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito?" Iyon ang bukal na naroon sa gitna ng Kadesh at Bered na tinatawag na Beer Lahai-roi. Bumalik si Hagar kay Sarai at dumating ang panahon na nanganak siya ng isang lalaki. Pinangalanan ni Abram ang bata na Ishmael. Nasa 86 na taong gulang si Abram nang ipinanganak si Ishmael.
Ang pagtutuli ay tanda ng kasunduan. 17 Kabanata. Nang 99 na taong gulang si Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Pararamihin ko ang mga lahi mo." Nang marinig ito ni Abram, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Saganang akin, ito ang kasunduan ko sa iyo. Magiging ama ka ng maraming bansa. Mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang mga lahi mo, at magtatayo sila ng mga bansa, at ang iba sa kanila ay magiging hari. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo, at sa mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon, na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduang ito ay magpapatuloy magpakailanman. Mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng Kanaan, pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging inyo na ito magpakailanman, at patuloy akong magiging Diyos ninyo." Sinabi pa niya kay Abraham, "Ingatan mo ang kasunduan nating ito, at ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8 araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo, at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo, na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Ang sinumang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan, dahil binaliwala niya ang kasunduan ko." Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "Tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawaging Sarai, kundi mula ngayon ay Sara na ang itatawag mo sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Magiging ina siya ng maraming bansa, at ang iba niyang mga lahi ay magiging hari." Nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos, pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Magkakaanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? At si Sara, mabubuntis pa kaya siya na nasa 90 taong gulang na?" Sinabi niya sa Diyos, "Kung ganoon po ang mangyayari, naway pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ismael." Sumagot ang Diyos, "Ang totoo ay ito, ang asawa mong si Sara ay manganganak ng lalaki, at papangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo, at magpapatuloy ang kasunduang ito sa mga lahi niya magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan ng maraming lahi. Magiging ama siya ng 12 pinuno, at ang mga lahi niya ay magiging mga tanyag na tao. Kaya lang, ang kasunduan ko sa iyo ay tutuparin ko lang kay Isaac at sa mga lahi niya. Ipapanganak ni Sara si Isaac sa ganito ring panahon sa susunod na taon." Umalis ang Diyos pagkatapos niyang sabihin kay Abraham ang mga ito. Sa mismong araw na iyon, tinupad ni Abraham ang iniutos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya ang anak niyang si Ismael at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Ang mga aliping isinilang sa tahanan niya, at ang mga aliping binili niya.
Si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin siya, at si Ismael naman ay 13 taong gulang na. Sa mismong araw na iyon na nag-utos ang Diyos na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin, nagpatuli si Abraham at si Ismael, pati ang lahat ng alipin ni Abraham na isinilang sa sambahayan niya, at ang mga alipin na binili niya sa mga taga-ibang lugar. Ang tatlong panauhin ni Abraham. 18 kabanata. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon, at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang, at sinabi, Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo, upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagalak ko pong mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, Sige, gawin mo kung ano ang sinabi mo. Kaya nagmadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sarah, Kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay. At bilisan mo ang pagluluto. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matabang guya, at ipinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niyang kabataan. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga panauhin niya, at nagdala rin siya ng keso at gatas. At habang kumakain sila sa ilalim ng punong kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Ngayon, nagtanong ang mga panauhin kay Abraham, Nasaan ang asawa mong si Sarah? Sumagot siya, Naroon po sa loob ng tolda. Ang isa sa mga panauhin ay nagsabi, Tiyak na babalik ako rito sa ganito ring panahon, sa susunod na taon, at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. Nakikinig pala si Sarah sa pintuan ng tolda, na nasa likod lamang ni Abraham. Matanda na silang dalawa ni Abraham, at huminto na nga ang buwan ng dalaw ni Sarah. Tumawa si Sarah sa kanyang sarili, at nag-isip-isip, Sa katandaan kong ito, masisiyahan pa ba akong sumipig sa asawa ko, na matanda na rin, para magkaanak kami? Nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, Bakit tumatawa si Sarah at sinasabi, Magkakaanak pa ba ako, ngayong matanda na ako? May bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon, sa susunod na taon, at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Natakot si Sarah, kaya nagsinungaling siya. Sinabi niya, Hindi po ako tumawa. Pero sinabi ng Panginoon, Tumawa ka talaga. Nagmakaawa si Abraham para sa lungsod ng Sodom. Pagkatapos, umalis ang 3 lalaki. Inihatid sila ni Abraham hanggang sa lugar kung saan nakikita nila sa ibaba ang lungsod ng Sodom. Sinabi ng Panginoon, Hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang mga lahi niya sa hinaharap. At sa pamamagitan niya, makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko, na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan, matutupad ang aking pangako sa kanya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Abraham, Maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomora, dahil sobrang sama na ng lugar na iyon. Kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. Lumakad agad ang 2 lalaki papuntang Sodom, pero nagpaiwan ng Panginoon at si Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, Lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Kung mayroon po kayang 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod?
Hindi niyo po ba kahahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? Hindi po kapanipaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo niyo sa kanila. Kayo po na humahatol sa buong mundo. Hindi po ba't dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 50 matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod, alang-alang sa kanila. Muling nagsalita si Abraham, O Panginoon, patawarin niyo po akong naglakas loob na makipag-usap sa inyo. Tao lang po ako, at wala akong katuwiran na magsabi nito sa inyo. Pero kung meron po kayang 45 matuwid, lilipulin niyo pa rin ba ang buong lungsod dahil kulang po ito ng 5? Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 45 matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod. Muling nagsalita si Abraham, kung 40 lang po kaya ang matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko lilipulin ang lungsod, alang-alang lamang sa 40 matuwid. Muling nagsalita si Abraham, huwag po sana kayong magalit sa akin, Panginoon, dahil magtatanong pa po ako. Ano po kaya kung may 30 lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong 30 tao na matuwid. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas loob ko na pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod, alang-alang sa 20 matuwid. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita ninyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod, alang-alang sa 10 matuwid. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila. Ang pagiging makasalanan ng mga tao sa Sodom. 19 na kabanata. Magdidilim na nang dumating ang 2 anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, Kung maaari po dumaan muna kayo sa bahay ko, para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo, at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo. Pero sumagot sila, Huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi. Pero pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa. At nang handa na, naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, Nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto nyo, may 2 akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo, at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang 2 taong ito, dahil mga bisita ko sila, at dapat ko silang protektahan. Pero sinabi ng mga tao, Dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan, baka masigit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila. Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito, pero binuksan ito ng 2 anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok at isinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Pinaalis si Lot sa Sodom. Sinabi ng 2 anghel kay Lot,
Kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki, o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito, dahil lilipulin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, "Magmadali kayong umalis dito, dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito." Pero hindi sila naniwala, dahil akala nila'y nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, "Bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang 2 anak mong babae na nandito, at umalis kayo agad, dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito, dahil sa sobrang sama ng mga tao rito." Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, "Tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay." Pero sumagot si Lot, "Panginoon ko, huwag niyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Kinahabagan niyo po ako, at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon, dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon." Ang bayang iyon ay tinatawag na Zoar, dahil maliit ang bayang iyon. Ang paglipol sa Sodom at Gomora. Nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot sa Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang 2 lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking hurno. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Ang pinanggalingan ng mga Moabita at Amonita. Dahil natakot si Lot na tumira sa Zoar, lumipat siya at ang 2 niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sila sa kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, "Matanda na ang ating ama, at wala ng ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya, pagkatapos sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamamagitan niya." Kaya ng gabing iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos, sumiping ang panganay na anak sa kanyang ama. Pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, "Sumiping na ako kagabi sa ating ama, at ngayong gabi muli natin siyang painumin ng alak hanggang sa malasing siya. At ikaw naman ang sumiping sa kanya para tayong 2 ay magkaanak sa pamamagitan niya." Kaya ng gabing iyon,
Muli nilang nilasing ang kanilang ama, at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Sa ganoong paraan, nabuntis ang 2 anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon, nanganak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Moabita. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Amonita. Si Abraham at si Abimelech. 20 kabanata. Umalis sina Abraham sa Mamre at pumunta sa Negev. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kadesh at Shur. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Gerar. Habang naroon sila, ang pakilala ni Abraham kay Sara sa mga tao ay kapatid niya ito. Kaya ipinakuha si Sara ni Haring Abimelech ng Gerar. Isang gabi, nagpakita ang Diyos kay Abimelech sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi niya, "Mamamatay ka dahil kinuha mo ang babaeng iyan na may asawa na." Pero dahil hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sara, sinabi niya, "Panginoon, bakit niyo po ako papatayin at ang mga tauhan ko? Wala po akong kasalanan." Sinabi po kasi ni Abraham na kapatid niya si Sara, at sinabi rin ni Sara na kapatid niya si Abraham, "Inosente po ako at wala akong masamang balak sa pagkuha kay Sara." Sinabi pa sa kanya ng Diyos sa panaginip, "Oo, alam kong wala kang masamang balak. Kaya hindi ko ipinahintulot na magalaw mo siya para hindi ka magkasala sa akin. Pero dapat mo siyang ibalik sa asawa niya dahil ang asawa niya ay isang propeta at ipapanalangin kanya para hindi ka mamatay. Pero kapag hindi mo siya naibalik, binabalaan kita na mamamatay ka pati ang lahat ng tauhan mo." Kinabukasan, maagang ipinatawag ni Abimelech ang lahat ng opisyal niya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kaniyang panaginip, at labis silang natakot. Pagkatapos, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Ano ang ginawa mong ito sa amin? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo, na inilagay mo sa kapahamakan ang buong kaharian ko? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ito ginawa?" Sumagot si Abraham, "Akala ko po wala ni isa man dito na gumagalang sa Diyos. Kaya naisip ko na baka patayin niyo ako para makuha niyo ang asawa ko. Totoo po na magkapatid kami, pero sa ama lang at hindi sa ina. At napangasawa ko po siya. Nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama, sinabi ko kay Sara na ipakilala niya na magkapatid kami, kahit saan kami pumunta. Sa ganito pong paraan, may papakita niya ang pagmamahal niya sa akin." Ibinalik ni Abimelech si Sara kay Abraham, at binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa, baka, at mga aliping babae at lalaki. Pagkatapos sinabi niya kay Abraham, "Payag akong patirahin kayo sa aking lupain. Tumira kayo kahit saan ninyo gusto." Sinabi rin niya kay Sara, "Bibigyan ko ang kapatid mo ng 1,000 pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamahan ninyo na hindi kita nagalaw at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama." Dahil sa pagkuha kay Sara, niloob ng Panginoon na hindi magkaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Kaya nanalangin si Abraham sa Diyos, at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelech sa kaniyang karamdaman.